Kalay kong kay kapunot, mayawon ka lagi itong amahan, pinagi kanimo, mga kalong ang magtutudlo, ang balantay, Rabo ni Yeshua. Amen. Okay. So, ining spiritual man nga teaching, kanang daghan mo oy, daghan ang adi yung daghan ang nakasubay without kahibalo ba. Kanang, for example, inani bitaw ka, nagsunod ka Rabo ni Yeshua. Dayon, sa imong pagsunod-sunod, nakita mo, nagkalisod ka. Nya, nagkasigpit. Nya, without knowledge, kanang isunod na lang yun ka, tungod kay naa kay gugma, ug naa kay pagtuo. Pero kini, itagahan ka sa kahibalong knowledge. Diba? Sa kuan pa, knowledge is power. Or, ligtas ang may alam. Kung unang, unang tadaan o kahibalo, kay aron nga, sa diha na nga, pumuhatan na ka sa Elohim, iproseso na ka, nakahibalo na dahil ka nga, sakto di itong gitudo, no nga, maugi di ini akong padulungan. Actually, kaning spiritual man or the making of spiritual man, mauna na imuhang process. Oh. Proseso na ni siya. Kanya sa pagproseso ani, kinahanglan naagi ni siya seclusion, no? Sa may seclusion. Naa kay rehabilitation. I-rehab ka sa lugar ba? Diba, si Rabo ni Yeshua, sa diha nga nag-start siya sa iyang ministry. Pero actually, makita nimo nga gisiklo na gid siya, no? Pero ibutang nato ang concrete example ani si John the Baptist. Si John the Baptist, dito siya gi-siklod sa wilderness, di ba? Pila ka years? 30 years. Pag abot niya 30, kay mo nang may edad nga pwede na sila mugawas. Dili na sila batuon. Kaya according sa law ni Moshe, kinahanglan o magdala ka sa Elohim, kinahanglan qualified yung ka nga 30 years or almost 30 years. So actually, si John the Baptist, pagawas gid niya, kanang a voice crying in the wilderness, kuwanto siya edad 30 na. Niya, kay naaman ni sila ka ng igagamos ng Yeshua. So ang edad po ni Yeshua is 29 and a half. So 30 years po si Rabo ni Yeshua nag-start sa iyang ministry. Pero before nagnigawa si Yohanan the Baptist, 30 years na siya. Ang iyang seclusion, ang iyang pagka-proseso dito sa Kamingawan. So, kani po sa tuwa, nga ngayon gusto na gyud ka nga mosunod sa Elohim, gusto na gyud ka nga magmatinud-anon sa Elohim, gusto gyud ka kanang alagad ka sa Elohim. Nya wala ka kabalo unsay proseso, unsay kahibalo. So munang uban, nagsunod-sunod unya sa kadugayan nga nagkalisod ang dalan, ni back out. Kay wala may insaktong kahibalo. So mo ni karon sa tuwa, ingon nga growth ministry ta, di bahibalo nato. Ang matag usa nga mao kini imuhang dangatan. So makatabang kayo ang seclusion ug ang pagka-rehab nimo. Mingag rehab, sa man ang rehab? Rehabilitation. Meaning, ibutang ka sa usa ka place para i-train ka, para bukon ka, para nga pasabton ka. Di ba ang iyang mga tinunan pila ka tuig nga uban-uban si Rabo ni Yeshua, sila sa mga tinunan. According sa Bible scholar is 3.5 years daw. Pero actually dili, 70 years lang ang ministry ni Rabo ni Yeshua. Within atong span sa time, atong 70 weeks, o pila man ang 70 weeks, pas-pas kayong pamuhat. No? Actually, knowledge pa lang to. At the same time, na ginagmay exposure. Pero ang insakto gid nila nga pagka-proseso, katulad yung sila na mismo, wala na si Rabo ni Yeshua. Mao na to ang proseso sila ha. Okay. So mo ni karon sa tuwa no nga gusto ta nga mahimong mabatilon-anon pero ta kabalo unsa ang pamaagi. Kanang mensahe ka kanina punta nga katong daghan ang strive to enter through the narrow gate. Kay daghan ang nangita, no? Apan wala makakaplag, no? Unya, gamay ra pud ang makakaplag. Actually kanang giingon nga gamay ra nakakaplag. Mao nang iagi proseso. No? So kini nga proseso igsoon, dili lang ni siya, dili ni mapas sa believers. Oh, kani nga proseso padulungan ni siya sa pagka follower. Okay. Follower to worker. Okay. Dayon, winner na dayon ka. Nganong dili man ni makaya sa mga believer. Kay makita nimo niya diri ang manifestation. Okay. So before nato na i-discuss, mo na ni karon. Ang spiritual man, the making of a spiritual man. Spirit na, dili na natural man. Lahi ang natural man, lahi ang spiritual man. Ang natural man, mo nang kita karon, no? Nga wala pa ka matinudloi. Bali ikaw lang ka naluwas pagkaluwas nimo, actually bag-o na kang binuhat sa imong espirituhanon, pero ang imong kalago ang lawas dili pa rinyod. No, wala pa kay mabag-o. So mo nang kinahanglan mo-obey gyud ka sa imong gidipay laluman. Labi na gyud og pagpatubo. Okay, so mo na ni karon. Ang the making of the spiritual man, kung saan nga mahimo kita spiritual man, na ay proseso. Unang-una, breaking of the flesh. So, para ba di ba, mo man ang atong kuan. O mo mong spirit, dayon soul, dayon body. Parehas na siya sa seeds. Ang seed, di ba? Di ba unsay component sa seeds? Naa siya gitawag ito embryo, no? O sa sulod ba sa kuan? O sa kuan pa kanang seeds, mura na siya na ay little baby sa ilalom. Okay.
Along sa iyang ipahimutan nga naa na siya kanang gitawag nato o kanang humok nga part which is ang iyang food unya pagkauna niya. No, pagkauna niya aron nga mutubo ang seed. Unya sulod anang unod sa seed, di ba naay gitawag nato shell? Oh, ba shell. So, meanwhile or mintras nga ang seed, dili nimo mabutang sa ground, dormant na siya natulog. Oh. Pero buwas nga ibutangan nimo na siya sa ground, tapos makadetect naman na siya, oy na naman ko karon sa yuta. Oh. Ya, dabi na og mabisbisan siya, so mahumok siya, mahumok niyang shell. Same na pud nato. Ang shell bali nato muna tong body. Sa diha na nga padunggo na tagpulong mo ang tubig, mahinay-hinay na siya og ka humok. Pasabot hinay-hinay na siya ang gabukon. Kay aron nga katong tuwa didto, mo ni kanimong soul, ang mong spirit mo expand siya, mudako siya. Pero katong sa seeds, lahi man to siya no kay mo ni ang seeds, food din niya. Pero kining sa tao, lisod kay mutubo ning espiritu kay duha ka buok ang iyang giatubang nga cover. Unang-una ang iyang gikan sa iyaha na ang soul. Dayon naapod ang body. So actually kung kaning spirit o wala gyud cooperation ang body ug soul, dili siya mutubo. No? Matuok siya. So mo nang kinahanglan kaning body o kining soul, muuyon gyud siya kung say gusto sa spirit. So mo ni karon, no? The making of the spiritual man. Unang-una, bukon gyud ning flesh, mag-crack gyud siya. Okay, so mo ni no, breaking of the flesh, munang pagbuak sa unod. Okay, ingon po diri, this is the first step of living by faith. Sa ato pa di ay ang pagbuak di ay sa atong unod. Unang-una muuna na siyang imong pagpuyo sa living by faith. What do you mean by living by faith? Di ba ang living by faith is dili na ka maglakaw sumala sa imuhang nabati o nakita. Pasabot, ang spirit igsoon, dili nimo siya ma-feel. Dili nimo siya kanang, dili siya feelings ba? No? Dili po siya ingon nga by sight. Mo nang dito sa pulong nga, for we walk by faith, not by sight. Nganong kinahanglan man gyud ka maglakaw sa pagtuo. Eh maglakaw ka sa unod, sakit ni siya. Bukon gud. Hiwaon gud ni, Hiwaon ka sa pulong, di ba? Ang pulong sword siya, espada siya, muhiwa siya nimo. So sakit siya. Na karon og tao ka nga dili ka gusto masakitan, ay dili ka sunod ni Rabong Yeshua. Kay ngano, i-detalye unya ni dinhi unsay mga pagbuak o mga kasakitan nga imuhang sination aron nga mutubo ka as spiritual man. Okay, so mo na nino, this is the first step of living by faith. Munang ako nang gingon niya sa spiritual man sa atong topic about sa faith. Kinahanglan, hugot bakos gid mo sa inyong pagtuo. Otherwise, kung dili gid mo maglakaw sa pagtuo, so na ay danger. Kita natin na yung mga danger. Okay, so mo po nino, this is the first step of living by faith. Una 2 Corinthians 5:7, ingon da, for we walk by faith, not by sight. So kinahanglan by faith din siya, spiritual gid ang imong paglakaw. Once nga proseso na gali ka, buko na gali mong flesh, kinahanglan maglakaw gyud ka sa pagtuo. Ayaw sa lakaw sa imong makita, kay siguro gyud di gyud ka mabuak. Okay, mo na ni no? Dahil nga in Rabon Yeshua and the manifestation of his hardship in our lives. So muna kinahanglan dito maglakaw sa pagtuo kay lisod ang dalan, hardship, start ni siya, Philippians 1:59. Okay, no? O makita na niyo diri, ingon diri sa Galatians 2:20, I have been crucified with Yeshua. So, kana kung nagpalansang naka. Kana kung mo pa-subject na ka nga ilansang naka nga, dili na gid ikaw magbuot. Okay, so muna ningon diri, gilansang nako uban kang Rabon Yeshua ug ang kinabuhi which I now live in the flesh. Ato pa, unod ka, dili na to unod na nga pagkinabuhi, dili na ba ka nang tawhanon. Kung dili nga, I live by faith in Yeshua. Ato pa, nagkinabuhi na ko diha sa patukang Yeshua. Meaning, dili man ko mo makita si Yeshua, so sa ato pa kinalan, maglakaw yun ka nga makita ni mo siya. O sa ragid ka punto sana, pinaagi ragid sa pagtuo. Kaya nag-ingon nato nga John 3:3 nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Faith na siya gisgutan diha. Sa dihang matawang imuhang espiritu, o sa dihang mabuka na ng mata sa imong espiritu, makakita na ka sa iyahang gingharian. So, wala na gahisgot of physical eyes. Ang gihisgot na mo ang spiritual eyes. Faith na siya. Faith gali igsoon is spiritual eyes na nimo. Ako na bitaw nang sa inyo ang muna atong third eye. Okay. What does crucified life means? Kung sa tayo nang gilansang tauban kang Yeshua based sa Galatians 2:20. So, ingon diri, ang pagkalansang nato kang Yeshua, pakibasa sa Galatians 3:27. Kay ingon sa kadaghan kaninyo nga nabautismohan ngadto ni Yeshua, nagsulob na ni Yeshua. Okay, nabautismohan kang Yeshua. Okay, nagsulob na kang Yeshua. Di ba? Na-studyhan nato ng put off the old man, put on the new man. Diri na po, have put on, meaning isulob di mo si Yeshua. O kaso nimo ang pagka ikaw
Dayon isulod na nimo si Yeshua. Have put on Yeshua. Pasabot gali og ato nang gisulob si Yeshua, no identity of your own. No? Dili naka mooy makita. Kay imo na mong gisulob. Ha? Kung gisulob nato si Yeshua, ikaw pa rin makita. Gawas og gisulob nimo imong kaugalingon, aw ikaw makita. Then karon kay ang imo man gisulob si Yeshua man. Pasabot wala na kay imuhang kaugalingong identity. Sabta nato. Okay. Atong una man god, ako naka-diction ko ani nga kanang sa word ba nga Christ, no? Kanang ako lang pagilos ni ba nga Christ. Okay. O Christian. Diba? Ato na mo ni karon dili man kita gagamit ani word pero atong una, di ba mo ingilit kag naata kang Christ, ning naka kang Yeshua. Kanang I-A-M, kasi pasabutan na I am nothing. Pasabot dili na dahi ka, nawala na ka karon. Kinsa na nakita? Si Christ o si Yeshua. So nasabda na to. So mo na gitawag wing kag Christian ako. Tinuod bagi kang Christian ka? Ha? Si Yeshua na bagi makita sa imo ha? Kaya ang sungkay ba ng Christian, I-E-N, I am nothing. Oh, na kung wala na kasi mong kagalingan, natural. Si Yeshua na gid makita, si Christ, no? Based atong karaan ng termino. Okay. So mo na ni karon, no? Have put on Yeshua. So kung nasuot na nimo si Yeshua, you have no more identity of your own. Okay. Ikaduha na put nga meaning sa na-crucified na ka, have become part of His body. O tinuod, naapil na kasi ang lawas. Part na ka na kay parte sa iyang lawas. So muna nga sa 1 Corinthians 12:7. Okay, pakibasa Brad. Karon kamo mao ang lawas ni Yeshua ug mga bahin ang matag usa. Okay. So nahimo na ta ang parte sa lawas ni Yeshua niya. Kabalo ba yata nga sa diyan na si Yeshua diri sa kalibutan, dili ba yayahan kinabuhi ni Yeshua. Ang atong kinabuhi niya nga yahay kanang tuan na kita uban niya sa langit. Meanwhile nga naapata dinhi, magkalisod-lisod gid ta. Kana sa first con pa lang nga kanang ibuting sa mga unang proseso. Pero wala na nagpasabot nga sa dihang nagsunod ka kang Yeshua, hangtod na ginaantos no, naapoy gitawag nato og restoration. Naapoy gitawag nato niya og relaxation. Mintras nga naapata diri sa kalibutan, pasinati tagyapo ng restoration, relaxation, refreshment, uban kang Yeshua. Naa kang Yeshua pero wala na ka magantos. Kaya nga naman, na proseso na ka, na process na ka. Okay. So mo nga become part of His body. So ingon nga bahin kasi ang body, ang kinabuhi nimong kinabuhion, a life of total self-denial. So muna ha, mo ni ang process ha. So ang process diay unsaon nga mahimo na gyud ka nga nabuak na gyud imong flesh, naa gyud kay total self-denial. Actually dili ni kaya sa mga magtotoo. Ha? Ang gusto sa magtotoo nga isimba siya, paghuman i-bless siya, materially, physically, dili sila gusto sa sufferings, dili sila gusto trials, dili sila gusto problema. So dili ka mahimong spiritual man. No? Dili ka mahimong follower. Dili mo abot ang restoration sa imuha. At ang gitawag bitaw nga I will restore to you the years of the crawling locust. No, dili ka makaabot sa rich fulfillment. So kani siya para ra gyud siya ni adtog yung gusto gyud nga maproseso. Okay. Unang-una, self-denial in what? Nga bahin. In humility. So diha gyud sa pagpaubos. Ha? Unang-una gyud nga proseso nga atog yung sination kinig yung pagpaubos, no? In humility, siyempre, kung dili ka magpaubos, ay garboso ka, di ka musunod ni Yeshua. So, mo ni ang mga timailhan po, in humility, no? Kung sa mga bahin, denying fame, honor, and reputation. So, kani adto sikat ka. Karon musunod kang rabo ni Yeshua, ay tinamay na ka. Ha? Ano man, i-deny naman nimo yung pagkasikat. I-deny naman imo ang pagkadungganon. I-deny na nimo yung pagkamaayo nga tao. Ha? Diri na kasi diri mo sinatiyon ang paglutos, pag-BI-BI. Oh, kaya ato bitaw, example lang silang grandma. At una sa sila kang rabo ni Yeshua, koy sikat kay sila. Ha? O mo kag mga club, mga social diha sa kanang tawag nato, social kaayo sa kalibutan, no? S kayo, ay ilahan na nasudlan. Pero sa diha na nga nisunod na siyang rabo ni Yeshua, atong iyang mga barkada diha sa mga club, mga disco-disco social, ay gilutos na siya. Nya yang gyadton kay yang gisangyawan, awa na maminawa na putuon. Ay ngano man. Ha? Naa na ning imuhang pag-deny sa imuhang pagkasikat. Fame, honor, reputation. Wala na. Ha? Ug sikat ka nga engineer kan adto ay di na ka engineer karon. Sa ato pa, hubuon nimo ang imuhang daang pagkatao. So kaya ba nato? Ha? Diha sa pagpubos, kinsa ka kaniadto, wala ko ato nimo. Kay mo to hinungdan nga dili ka makasunod ni Rabong Yeshua. Mo to hinungdan nga garboso ka. Okay, pakibasa Philippians 2:7-8. Apan mihimo sa iyang kaugalingon nga walay kadungganan o midala diha kaniya sa dagway sa usa ka ulipon
ug gihimo sa panagway sa mga tawo. Ug ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang sama sa usa ka tawo, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon ngadto sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa kahoy. O, di ba, ang itong example si Yeshua, di ba siya ang dalan? O, di ba, ang dalan, ito naman nag-discuss dito nga, unsa na ang dalan na sa flesh. So, unsay pamaging yang gihimo? Nagpaubos siya, no? Elohim siya. Sikat siya sa kalangitan. Gibiyaan niya ang langit o nianhi ning hugaw ang kalibutan. Gihubo niya yung pagka-Elohim nun. Ha? Ingon diha, but made himself of no reputation. Gihimo niya magaling nga di siya dunggan. Mo man diri mo man nga kapangdulan sa mga iyang katawhan. Nga nag-expect sila nga ang umalabot nga Mesiyas, hari, according sa prophecy ha, according to prophecy sa Isaiah, muabot ang hari. So sa ato pamuoy mo depende na. Gikan silang pagkaulipon sa Roman Empire. Na naunsa man karon nga pag-abot sa Mesiyas, anak ra mas panday. Ha? Nya during sa ilang mga panahon, mo na pinakaubos nga trabaho kinamay na. Kaya ang sikat silang panahon na tunguna ka, tax collector ka, anong naa ka sa government official. Mo na sikat nila tunguna, anang Roman soldier ka, sikat na sila ha. Pero mo ikigali kag panday, tinamay na sila. Nya mo na igisuldan ni Rabon Yeshua. Ha? Dili siya sikat. Oh, made himself no reputation, taking the form of a servant pagyot. Ulipon pagyot, dili pagyot ingon nga atong rich young man nga rich young ruler. Ha? Ruler. Siya servant, ulipon na gyud. No. And coming in the likeness of men and being found in appearance as a man, he humbled himself. So nagpaubos o became obedient. O mo na ang self-denial ha. Kinsa ka kaniadto atong una, o bigati ka kaniadto karon ka anak ha. O kinsa ka nga sikat kaniadto, pag musunod kang Rabon Yeshua, biyaan gyud nimo. Di ba ingon si Paul, di ba? Si Paul usa ka Pariseo, usa ka sundalo. Pero sa diyang isunod siyang Rabon Yeshua, gihubo to niya. Nga naman, ug dito niya hubuon dili niya maangkon ang insaktong kahibalungan na akang Yeshua. Pahanan niya sa Philippians chapter 3. Okay, so muna na no. Kaya ba natong i-deny ang atong pagkadungganon, ang atong pagkainila, ang atong mga maayo nga tao? Kani nga proseso, humana man sa kuan niya, kinang kuan na no. Dahil gawas ana ang total self-denial in poverty. Bihani mo ang trabaho, bihani mo ang yuta, bihani mo ang lab, bihani mo ang tanan. So, saan na may mong status karon? Walang-wala na ka. Kaya na to. Dili man ni gusto sa usa ka believer igsoon, dili siya gustuhan niya. So, gamay ra gyud ang makakaplak kung naging sa pulong. Difficult is the way. Kaya nga naman, magpaubos ka, biyaan mo ang imong dungog, imong pagkasikat, ang imong reputation, magpuyo pag yung kas kawalat-on. Tapos yung makaingon mo lahi man doktrina dito sa manay ko. Hawa ka kabalo mo ay proseso para moabot ang rich fulfillment. Sa may mong gusto di ay. Walay moabot nga rich fulfillment. Gusto ka nga ang imong kinabuhi. Kani adto believer ka niya. Kita nimo yung pagka-believer ups and down, no? Nay panahon nga nagaya na natut ka mas kawalat nay problema. Walay problema. Ora anak lang ka, balod sa dagat. Kamo nang siguro kamo naaghat mo nga mangitag ikong Rabon Yeshua kinaagi maayo kinabuhi kang Rabon Yeshua. Naag yun. Pero dili sa atong kaugalingong pagsabot. Sa pagsabot diha sa spirituhanon. Mo na ni karon ang makita nato dito sa Romans, Deuteronomy chapter 8. He humbled you. Gisiklot sila sa wilderness. Gipakaon sila og mana. Walang-wala sila, wala sila gisaligan, wala na sila sa Ehipto. So kang Rabon Yeshua mao puna nga pumagi. Living in poverty, dayon denying possessions, sa pamimong nahuktan, napatunan, ay imuhag itong biyaan, di ba? Makita ta na sa diri sa Mark 10:29-30, Matthew 12:48-50, gani, makita ito na basahan niya. Gani bisag imuhang ambisyon. Denying ambisyon. Kanya to ako gusto kita ko mahimong electric computer engineer. Deny. Deny tanan. Actually mao man gini no. Magsunod kay ta kang Rabon Yeshua, ayaw gyud mo pag-expect og prosperity na yun. Ako mindset ato, musunod kay ko kang Rabon Yeshua, lisod gyud. Lisod gyud ning dalan. Mo ra kita ko mindset, pero bisan sa kalisod, determinado ko. Kabalo ko nga, daghan matang hibawan nga pareho lang agila. Kanang agila, sadyang maglupad-lupad na siya mga bagyo. Siyempre, kay bagyo man yung giatubang, ay, grabe yun yung struggle. Pero sadyang mahuman niya ang level sa kanang, siyempre, bagyo naman ni clouds, maabot ganito niyang clouds nga, sa kuwan pa, malabangan to niya, human na nakayahin niyang paglupad. Mora po na akong gikuan nga, human aning mga patantos, naagi paabot aning ayahay. That is faith. Pila ka years, ayaw pa niabot ang restoration. Taas-taas yun. O karon years of restoration naman. So ayahay na. Pero taas-taas lagi.
Pila man ka tuig imuhang gitirahan? Ha? More than 20 years, more than 30 years. Pero nakanindot kay sa mga katapusan sa imong kinabuhi. Ayahay no. Sa may inyong gusto. Ha? Ay naman ni mga level ng comfort, no? Naay level ang restoration. Ang unang restoration, sa may inyong gusto. Ayahay una. Oh. Dahil pagkahuman ang tunga-tunga, lisod hangtod mahuman. Napoy uban, bahala naglisod karon, basta kay ang unahan ayahay. So mo nang papato ni Rabon Yeshua. Napoy uban, ayahay karon, lisod kay tanan, dayon. Ang katapusan ayahay. Ang importante, naagyo kay gilabangan nga kalisod. Sama niyang gusto. Eh dili man guni pwede nga mayon kag ay mosunod natang Rabon Yeshua. Di ba nagingon ang tulong nga I have come that they may have life and have it more abundantly. Abundant gina kay kinabuhi ka Rabon Yeshua. Taha? O wala ka gyud proseso? Ha? Kung ayahay man gali ang kinabuhi sa mga believer nga nagtulas lang kang Rabon Yeshua, ayaw kong ignan ang mga nagsunod kang Rabon Yeshua, follower o worker, mas labo pang ayahay ka sa mga magtotoo. Tungo na. Nga naman lagi ba, nga lisod naman kayo niya akong kuhan lagi. May malagi to sila, pinatughan kay tanan, sa kung silang imong negosyo, sikat kay sila, kami karon diningan, gisiklod me, pabertik kaayo, balik-balik among sudan, balik-balik among kinaon, di pa gyud makagawas. Ang sa may imong gusto. Di ka gusto nga proseso? Okay. Man ang will. Imo man ang kagawasan. Ug di ka gusto nga maabot ang restoration, di ka gusto reward sa langit, di ka gusto bahan sa langit, then you are free. Libre ka. Pero ang pangutana, tungod wa man ka maproseso, looy kay ka, wag may tapos yung kinabuhi. Example lang ha. Di ba ka ng corn beef? Before siya nahimong corn beef, unsa man na siya? Baka. So ang baka giihaw. Pag human, gipanitan, giluto, giproseso, gisulod og lata. Na kung ang baka dili nimo proseso, sa dili imong gipatay, dili nimo nahilabtan sa mitabo. Mabaho na siya. O isda gikan sa dagat. Aron mahimong sardinas, pagdakot, siyempre kanang isda kay siyempre na may nagkontrol anak nila. So iproseso gina siya. O paggikan sa pagdakot, mo nang isda. Dayon ang himuon sa tag-iya or sa kumpanya ay ato ni siyang iproseso kay aron ma-preserve. Diba, inana. Na-head comes karon ikaw isda ka karon. Ngayon ka murisis kas kumpanya, ayaw lagi ko nag-agi proseso ba kay gusto ra ko nga dirira ko. Dapat ko dirira ko. Na dili ka hilabtan. Unsa may tabo nimo? Di ka butang asin. Pasagdan lang ka din ha. Dili ka ibulag kay di ka gusto proseso. Kasi may tabo nimo. Ay mabaho ka. Madubok ka. O mo ni ka mo sa ilong sa tuwa. Dili siya gusto nga madubok ka. Gusto niya nga maproseso ta aron pag-serve. Diha sa atubangan ay humot kay ka. Mga living sacrifice. Sweet-smelling aroma. Pero ang giyagyan, isod kayo. Notice pa ninyo igsoon, kanang giingon diri sa Revelation, chapter 17, nga nakita ni John the Beloved ang mga saints nga niagi og tribulation. Kinsa man na langit. Ingon kita diyo, a multitude from the great tribulation. Okay. Unsa ni sila? Ato basahan, after these things I looked and behold a great multitude which no one could number of all nations, tribes, peoples, and tongues standing before the throne, before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, crying aloud with voice saying, salvation belongs to our Lord who sit on the throne and to the Lamb. Ni ang mga nalangit. Sa nagkalain-laing nga mga dila, nasod. Sa pagyod. Ingon diha, tribo, katawhan, dila, nga nagtindog sa tubangan sa trono sa Elohim. Na nagkantawg, na nagdayog, isinuutan sa puti nga bisti. Unya, ingon din sa verse 13, then one of the elders answered saying to me, who are these arrayed in white robes and where did they come from? So, usa ka elder doon sa langit, 24 elders man. Niduol kang John di Bilab. Ingon nga, balo ba kag kinsa ni sila? Ningon din si John di Bilab. I said to him, sir, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So, kinsa ni siya? Mauni siya ang mga katawhan nga niagi og proseso. Great tribulation. Poverty, denying possessions, denying ambitions, denying relationship, even loved ones, gani. Diba? Matthew 12:48-50, pakibasa daw. Apan siya mitubag umiingon ngadto kaniya. Nga misugilon kaniya, kinsa ang akong inahan, ug kinsa ang akong mga igsoon, ug siya mituyhod sa iyang kamot, tumong sa mga tinun-an ug ningon, tan-awa ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. Kay si bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan, nga naa sa langit, mao ang akong lalaki igsoon ug babaeng igsoon ug inahan. Okay. Bisan day atong mga labuan igsoon, mama at papa, no? Sadya mo sunod ta kang Rabon Yeshua. Pabiyaan man gani.
Unsa may tuyo ana? Ha? Ya, sa kalibutan ra ba ay dili gyud pwedeng biyahan ng pamilya. Actually wala ka kabalo sa plano sa ilim. Ang gusto niya bainhin ka, biyahe sa imong kaguling pamaagi, biyahe sa inyong banding-banding diha. Unaha sa ako kay ako ray mo arrange sa inyong banding ug ako ray mo arrange sa inyong pamilya. Anak na. Amen. Sometimes ako ba mali kay pagsabot ba nga umusunod ta kada bunisyo ang mabugag ang pamilya no. Na ay sa restoration. For example, si Mama Meg sa Tigres, ha? Ibiyaan na nilang bana. Kaya nangalagad sa ilim. Actually, wala man sila mabiya. Ilang ang bana mo inibiya nila. So, na pa ba restoration? Kana ng mga puntos mo na lisod-lisod na. Kaya nga naman, lisod naman po, ihang bana mo, balik sa iya. Naminyo naman to. No? So, na ay ipuli nga bana si Rabon Yeshua. Siya na mismo, wala ang sa isiya. Pink sa pamilya, ibiyaan mo magpapa, ay, i-restore na siya. I-restore ka, imuhaan ka niya o spiritual ng family, at the same time, ka na imong physical ng mga pamilya, ay i-restore na niya. One day. Kanang ito ka. Ha? Siya yung arrange sa insakto nga arrangement. Kaya actually, sa pala ito na, sawa pa ko sa Elohim, o bisag na ako sa Elohim, kulang may ko pagtawad sa akong mga ekson, sa physical lang. Kulang ko pagtawad sa akong mama papa. Oh. Pero karon nga, na tinudloan ako, uy, lahi man di ay ning matinudloan ka sa Elohim. Kaya itong una, giwali magaling ni tata, nga, itong una, wala gina sila maanad-anang, mukis silang mama. Kaya karon kinakasabot naman siya nga, usa sa pagtawad sa ginikanan mo, kiss ka. Ano sa kusa mo, ano ba yung amin, amin. Na, ibadlo ko sa ilahing madili na mo, ha? Ug law ni mong mama, iksuna ni mong mama sa pagtuo, kisa ni mo, di ba, kanagin sa pulong nga, greet one another with a holy kiss. Kiss na sa holy kiss na. Pero diri sa to, wala kayo nag-exercise, di ba? Di grandma nga naman. Natagam yana o natagam si grandma na nga dito, nasayin ko sumangga, pero siya nag-share sa inyo, ha? Ito nasayin ko na sumangga, dikilaan, itong na ay sa kapamilya dito. Then naapoy bataon nga nakabig security. Giginabit niya pulungan nga, greet the brethren with a holy kiss. Pag humana mo, okay na let there be love, disipin magmano. Yan yung game mo kayo lito, gikisan na itong asawa sa minyo. Di, nagsilos ang bana. Ha? So pang po diri ay. Na opportunity sa mga ulit tawag dalaga. Nga mukis kang inday. Na sa nato, holy kiss na to or basig lahi na to. Or pa man, kung ato nang gi-practice, giada na ng tanan. Na? Greet the brethren with a holy kiss. Uy, mamili na magkisan. Ha? Ang kisan niya, katura mapili niya nagustuhan. Mali na to ha, basig lahi na to nga kiss. Muna wala, di pa-exercise na nagran madini kay dili pagit ang kanang balaan. No? Gani dito, tanawa gali ninyo ng kita na ko sa Hamas bitaw. Grabe ang mga Hamas sa ilang greeting sa ilang isig ka. Baylinti kay nga mga magako sila. Maghalog ang mga leader. Ako gi-apply din nila mo lagi. Dili holy kiss. Pero gi-apply nila ang kiss. Mo na, no? So, ingon diri, i-deny nato ni tanan. Dayon sa pagyod. Mark 10:29 mo no? Siya to nagbiya sa mama papa. Naagi apon biya gid siya. Sa first yun nga proseso sa pagbuhat sa flesh mo kini imong agian nga proseso. Dahil ikaduha, denying comfort in life. Look at it. Ug si Yeshua, miingon ngadto kaniya, ang mga iro nga ihalas adunay mga buho, ug ang mga langgam sa kanginan adunay mga salag. Apan ang anak sa tao walay pahilunaan sa iyang ulo. Okay. Unsay buot pasabot dinhi? Ha? Kining musunod ta kang Rabon Yeshua, na ay denial of comfort in life. Diba? Ingon magaling siya diri ang mga milo na ay bangag. Ang mga langgam na ay salag. Apan ang anak sa tao walay kapahulayan sa iyang ulo. So pasabot, sala-sala ra ni si Rabon Yeshua mo ida. Wala ni siya hotel. Wala ni nindot nga mabitsit. Nakita. Ako brad, di pwede brad nga di ko makatulog kung kutson kay manakit akong likod. Dili gid pwede brad nga wala ko'y habol. Dili gid pwede brad nga wa ko'y unlan brad. Nya kinahanglan akong unlan brad, dili gid kinahanglan kahit humok gyud. Abot pa ganitong puntos no nga naay tinunan gipangutanan ni grandma. Ikaw boy, ikaw boy. Ug mosunod ka o palakpon ka ni Rabon Yeshua dito sa Sag-asa, unsay imong dadon? Test ba? Unsa daw iyang dadon sa diha ipagawa sila i-expose. Iyang gituwag ya ay toilet paper gyud. Magdala gyud si toilet paper kay
Di gyud pwedeng manibang siya nga dili gyud pahiran iyang lubot og toilet paper. Na kining usultang rabon niya siya kay bawal na wala kay toilet paper, ha? Oh, wala na unlang nindot, wala katring nindot, wala kutson. Na kaya nato. Kaya i-deny po natin siya, ha? Oh, dami na ning mga ulitaw dalaga. Ako naka-experience man gyud ko aning ulitaw tanong nga sulayan kita kay wa gyud pabertigon, training. Oh, walay support, wala tanan. Wala gyud pangpalit og deodorant. Walay toothpaste, di ba? Oh, ikaw lang abdi makanalan. Oh. Wala tay toothpaste. Walay deodorant, wala tanan. Di ni magsilbi, magulbul na ka, di ni magsilbi. Sao na lang ni nga nangalagad mata sa ilohim nga sa deodorant di kapalit. Ha? For a time igsoon, sulayan ta sa ilohim. Ha? Oh, during sa time ulitaw ko adto nya ulag itay deodorant, walay pahumot, bisag pulbos naman lang wala tanan. Nya magklase mi taud-taud singuton mi ako. Mugawas na itong baho sa suka. Kung dili baho sa suka, buong ukok. Oh, dagan-dagan ko to sa CR. Hugas na pun. Taud-taud. Siyempre napugnawan man so mutas-taas pang iyang duration. Pag masiwat na pud kay kuan ba among extensive ba among klase kanang gikan sa alas 6 sa buntag pa dulong sa hapon. No? Kining atong teaching gikuha na mo ni Guanyer. So, pag klase na mo, siyempre, tapat mga trainees. Ako yung mga chicks na mo dito, mga dalaga. Ikaw, litaw ka, maulaw mo ka. O pagka, siyempre, conscious kay kasayin ka. Ilong ani, adag-adag ako CR. Hugas ako dito. Kaya mo mga babayan, ito muna. Pang dugo ni taon, wala kita mga napkin. Kung sa ipang himo, tuwa, nanahit mga trapo. Kaya, nyo lang di pa kay kwato kay, pakupagay kong ulitawan ko, kung saan man inyong gihimo, ako pag yung gihikap. Pero tilang pangatawa. So, kung saan man trapo ni, or patholder. Yay, pangatawat ako mga kauban ng mga dalaga. Di ay ito, napkin ay ito. Anyway, deny yun. Ha? So, ayaw mo pag huna-huna, nga pag magsunod ang rabon niya, ayahay kis tanan. Will provide it daw. Will provide tissue, toothpaste, deodorant, napkin. No. For a time, ipa-deny ang comfort sa imong kinabuhi. Muna na, ha? Dining on the report, denying everything in this world. Oh, sa pa yung vision sa kalibutan. Unsa pa imong gitingha sa kalibutan? I-deny gyapon to. Pakibasa ko Ben, Luke 4:6-8. Og ang demonyo mingon ngadto kaniya. Tanan kini nga gahom akong ihatag kanimo og ang himaya nila. Kay kana gikatugyan nga ri kanako. Og ang bisan kinsa nga buot ko, ako mohatag niini. Busa kon ikaw mosimba kanako, ang tanan maimuha. Og si Yeshua mitubag kung mingon ngadto kaniya. Palayo kanako sa tanas. Kay kini na isulat. Ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Elohim. O kaniya lamang ikaw mag-alagad. Okay, ito ingon sa hinahanglan kini. Tentasyon po din sa mga alagad. Ha? Kung sa man ang nasa kalibutan. Ingon diri ang kaaway actually temptation man eh. All this authority I will give you and their glory. For this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. Ay lang ka sa kaaway. Simba lang ko, pangalagad lang sa kuha, pangalagad sa demonyo. Okay, tagaan kag fame, tagaan kag honor, tagaan ta. Kasi tabo nilang Elvis Presley, nilang Michael Jackson. Mas may according lang sa history, ako nang nasubay nga nakikubinan ang kaning tawhanan ngadto kang Satanas. Ha? Pirma gyud niya, dugo gyud dihang gipirma. O nga mga lagad gyud siya. Tumutong imbis unta kay nagdako sila sa simbahan, nahimo na silang worldly. Isikat sila. Ano man? Basta mo alagad ka sa kaaway ay naani mo tanan. Pero mo lagi ang katapusan, ang imuhang kinabuhi nga miserable. Sa may nangikitabuan nila. Si Elvis Presley sa may nahitabo sa katapusan. Nag-suicide. Tanawan ninyo ng mga satanic na mga singers, halos-halos suicidal ang ilahang ipadulngan. Ano man? Mo nay pamaagis ka away. Tagaan ka pero kadugayan i-distract ka. So kinalan ka na, i-deny po na siya. Ilarot ka maayong trabaho, maayong offer, maayong eskwela, daghang i-offer. Saman, kaya i-deny nimo? Para lang isa sa mga gusto mong sunod sa Elohim. Kay sa believers, og naay offer sa kalibutan, means like, panalangin na ni sa ako. Dihan ninyo ma-check. Kung ikaw disciple lang ka sa Elohim, unya di-offeran ka ni tentasyon na. Pero dili ka disciple, believers lang ka, gusto lang ka sinati og goodness sa Elohim, pwede nang maabot sa imuha. Pero para sa usa ka tinun-an, kung naay offer ani, tentasyon na nimo. Dili dayon nimo makita or ma-fulfill unsay purpose sa Elohim sa imo. Sample lang. Kami sa among action,
Upat man gyud may kasunod og lalaki. Kato mong kinamugangan gitawag siya sa Elohim pero wala siya ka-fulfill sa iyang calling. Ikaduha, gitawag niya po siya sa Elohim. Isulod na manggali siya dinhi sa tuwa. Dayon sa diha nga kanang bago man po siyang graduate sa college. Sa diha nga naay offer sa trabaho. Nya at that time, di nga na siya mangalaga ba siya sa dili. Nya kay naa may offer sa trabaho. So mas gi-choose niya ang trabaho kaysa mga lagad. So anyway, iya hapon tong desisyon. Ay katulupon mo gyapon. Eskwela og Bible school. Gabi kay papangalagaron. Na wa man niya makaya. Kay siyempre naapoy nagsugyot sa iya pa nga okay ra man ang mga lagad mga lagad ta sa Elohim. At the same time, kilang sikat putas kalibutan nga kinahanglan naapo kayo na abdan nga degree. Di ba? Mo man ay kasagaran nila. For example, katong pastor nila, PhD ba yato? Anyway, mapunta makajudge ana kay kung po ilahang naandan nga pagsabot, pero kita nga pure ang pagpasabot. Dili po nato dahil nga pagsabot diri. Diri klaro man gyud, no? Nga deny everything in this world. Gani Matthew 16:26, what profit a man if he gains the whole world and loses its own soul? Kung sa man niya imong ganansya, mangko man imong tanang daghang kwarta. Mangko nimo nang pila ka gaysano din ha. Kung mawala imo ang kalag. Kay actually man god igsuon. Kamo sa inyong kabahin. Design ka mo madato sa kalibutan. Pangutan unta mo. Design ka mo madato sa kalibutan o design mo madato sa langit? Kaya actually, naamay mga believers nga ipadato gid sa Elohim. Kanang ingon sa 1 Timothy chapter 16, chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living Elohim who gives us richly all things to enjoy. Kining pagkadato igsuon sa financial, material, appointed ni sa Elohim. Here comes karon ikaw, dili appointment nimo nga madato ka sa kalibutan kay gusto ni Elohim madato ka sa iyang gingharian. Dili gyud kasi dito gyud ka. Na kay dili to ning appointment. Bisan pa kung saon nimo gihimo kay di gyud ka disan nga madato sa kalibutan, di gyud ka madato. Moabot na lang ang puntos nga mawala ka, malaglag pa ka. Mo na gingon sa 1 Timothy 6:19 nga those who desire to be rich fall into temptation. Suma ka mo mga nakasinatian di ba? Sulod mo daghang pyramiding, daghang business. Isikat ba mo? Ito negosyo og Tupperware. Wala makabayad. Na-Tupperware na. Tig-tapal na sa mga utang. Nga naman, basta dili ninyo na decide, dili niyo na pahat, ayaw mo venture. Kaya ang gusto sa Elohim, kung batatuon ka, di ba, the gospel is preached to the poor. Hindi may balita, gipreach sa mga puri para nato ni. Para madato sa iyong harian. Pero sometimes, miitag, inaani, di aning musunod kang Rabon Yeshua, so mo lagi na igsuon. Kinala mo agi kag proseso kay aron nga masabtan nimo. Okay, so diha na nato. Okay, tan-awon po nato ang manifestation kung sa diha nga dinay nimo na broken na ka, manifestation of a broken flesh. Mo po ni resulta. Not anxious for anything anymore. Kuhaan ka og tanang kabalaka. Kani ato ngano ang tao mabalaka? Mabalaka siya mapurdoy, mabalaka siya mabankrupt kay ngano? Dili na siya sikat. Dili na siya dungganon. Nga kung na-deny nimo tong tanan, wala na kabalaka mo abot sa imong kinabuhi. So mo na manifestation of a broken flesh. Pasabot igsuon, gakwaon ta, gahuason ta sa Elohim sa tanang mga kabalaka, mga kagulanan nga iya sa kalibutan. Okay, dili na rin yung exercise ning be anxious for nothing. Kung wala kay kabalaka, unsa may kabalakan? Nga, kung sa kuan pa, na dinay naman imong tanan. No? So actually, ang kalibutan gidi ay, ang tuyo is kalibutan nga, haragod aning klase, di ba? Di ba, ang standard sa kalibutan, i-edukar ang bata, ipa-eskwela ang bata, ipahuman at eskwela ang bata, pagkahuman, ipapangitag trabaho o makitag kwarta. Di ba? So, wala pong mag-eskwela. Why not i-shortcut nimo? Naawang gali wala ka mag-eskwela. Ano mga kwartahan man? Ano mga dato man? Kana lang ito igsuon ni Brajib nga pidil. Gawad. Sir may nabtan grade 3. Pero ikumpara nimo ato mga nakaw mag-eskwela nga edukado mga engineer, mas portoy pa masya kwartahan. Ilakto na lang nimo. Nga? Kay kwarta ra man kahinto mo. Ngano dinhi man nimo educate og pangitag kwarta sayo? Ba? O kinala maghisgutan. Di ba ang insect? Ang insect, kung doon na nila ilang mga anak nga, kung silang negosyo, ilan na ipasa. Doon aron dili ingon nga, iwits kalibutan, ipa-eskwela, kung nila para pag mag-eskwela, dito rin gyapon trabaho sa ilang negosyo. Pangita na gyapon kwarta. Lisod-lisod pag yun ang tao, grabe pag yun. Si Katod, magnakumlaw ni, pero may trabaho. Bright kasi kalibutan, pero walay nahot. Asaman. So,
So diri sa tuwa, i-shortcut na tang Rabon ni Yeshua. Pabiya na yung tanan. Kaya arong walay kabala kasi mo kinabuhi. Oo na, no? Dahil yung po diri, ang manifestation is concern himself with needs only. Ang nabuak na gidi ay nga unod, para nimo na lang kay food and clothing, enough na nimo sa kung may mong tinguhaon. Makakaon lang ko, makagisti lang ko. Kana ha, kung tinuod yun nga, nabuak ka. Pero wala ka mabuak, dili gyud ka kontentong food and clothing. Kinahanglan, ha? Og sa kuan pa, imong pagkaon tik-tik ay kinahanglan mo kang butag dako-dako tik-tik mais. Na og dili pa gyud mais, kinahanglan napoy humay. Humay na. Nyang sud ang bulan, wala bay manok. Wala bay baka. Di ba? So mo na siya manifestation sa wala mabuak. Pero nabuak na ka, ay kaya no. Kami itong una nang naalay isa ka kutsarang sugar, naalay 1/4 kilo sa sugar. Salamat Abay Luhim. Naalay isa ka noodles, salamat kay Abay Luhim nga ninabot noodles. Tarong ka kita. Kontento ba ta? So diha ninyo ma-check igsuon ha. Ang nabuak sa flesh is concern himself with needs only, not wants, and is contented with what he has. So diri na ma-apply ning having food and clothing, with this we shall be content. Dayon Hebrews 13:5. Oh. Sa Hebrews 13:5? Ha? And be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So mo ni ha. Dayon ikatulo, sa diha nga nabuak na ka mo ni ang manifestation, eager to learn and be cleansed by the word of God. Kanang ganahan lagi ka magtuon sa pulong, ha? Ganahan ka magpahinlo, o naa nang imong desire nga matinudloan ka, mahinluan ka, sige na kag-acquire pa. Kita ko ingon sa inyo ha. Nga heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Pinakanindot gid ay nga atong i-treasure ang pulong sa Elohim, pero in spite na daga kay reject. Dili ta gustong pulong. Mamura ba tay makapalahutay nato hangtod sa kanturan. Oo na ni, ha? Eager gali, mainito na ka nga magkaton ka. Dayon magpahinlo ka, di ba? Luke 39 o Luke 6:40, dibasa. Ug siya adunay usa ka igsuon nga ginganlan og Maria, nga milingkod usab sa tiilan ni Yeshua o naminaw sa iyang pulong. So mo ni ang case ni Maria. Nga naay si Mary nga, eager gid maminaw kang Rabon ni Yeshua. Every time nga si Rabon ni Yeshua mo bisita, ngadto sa panimalay ni Mary ug ni Marta, ulingkod gyud ni si Maria. Mo bitaning si Marta, ikasaba na ni Rabon ni Yeshua kay ngano man. Siyempre, away bisita, busy kay pangandam. Pero si Maria, nakakuha gid sa iyang sakto nga bahin. Naon sa maingon sa katong giingon nga nabito na sa kapasid sa pulong no nga bulahan gyud katong ingon diri And it happened as spoke these things that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, bulahan ang tiyan nga nagburos nimo, nagkuan ka nga buros nimo, o ang mga suso nga nagpadidi nimo. Apaningon si Rabon Yeshua, more than that, blessed are those who hear the word of Elohim and keep it. Kung bulahan manggali ang panudlanan, nga gigamit din na tao si Rabon Yeshua, mas bulahan pag ay itong nagtipik sa pulong sa Elohim. O, tanawa na ninyo, say, ato na nang ibaliwala. Kamo lang. Ako nang gingon sa inyo ha. Kaning mga pulong atong gikinabuhi karon. One day niya pagulit nato sa langit i-exchange tani og reward. Kung wala kay pulong i-deposito sa imong kasing-kasing, unsa may mong ibaylo niya? Diba? For by keeping them, there is great reward. Gani nagingon pa magaling ang pulong nga ang pulong nimo mas labaw pa sa bulawan, sa mga ruby, sa mga precious stones. Ang ano dili man tipigan. Ngani ibalawala naman nato. Diha na ang mindset nato. Renew na bagay ang atong una-una. Okay, Luke 6:40 pakibasa. Ang tinunan dili labaw sa iyang magtutudlo. Apan ang matag-usa nga hingpit may sama sa iyang magtutudlo. So ang tinunan dili mo labaw sa iyang magtutudlo. Tinuod na. Pero but he who is perfectly trained, perfectly, to pa nahingpit yun nga na-train, will be like his teacher. So mo ni ha ang manifestation. Kanang timailhan ba nga nabuak na ang imuhang unod. So wala na kay kabalaka, imuha na lang na kay makaog magisti, kontento na ka. Nanay contentment. So, application na niya sa contentment, nawala ng kabalaka. Then the report is, ang imuhang desire nga motubo. Kuan na, kanang init na. Dako na. Abi ni Ikson, inani ni siya. Nga bitang naay ba ma-backslide, or naay kanang ganasig uli-uli, naay mga luya, kay kulang sa pagtipig sa pulong. Wala po interes sa pulong. Wala po kay interes sa pulong. One day, umatas ka. Kaya ba yung sumo man isita kadungog og pulong? Ang kabulong nga naa imong blessing, naa imong panalangin, naa imong ugma. Umulan ni nakamali, no? So okay. So next. Determined to obey and follow Rabon Yeshua. So natural.
Walang-wala naman kagibiyaan namin mong tanan. Ay, asa ka man kapadulong? Determinado lagi ka musunod kang Rabon ni Yeshua. Mamita po na akong baruganan itong una, nga gibiyaan naman ako ang tanan. Kung anong mag-alang-alang ko man kong sunod ni Rabon ni Yeshua, ay musunod lagi ng Rabon ni Yeshua. Kung nangita kag bahadi nga to sa langit, determinado na ka na. Di na to kay mingon ka nga, mangita to ta brad, bahadi sa iklo, magsaytan to ta dinhi, dili na. Alagad ka sa Elohim, ug kwarta ayo na lang mo man hitabo sa uban, no? Nga dili naka insakto og tudlo sa pulong, dili naka insakto balag sa pulong kay ang huna-huna naa diri ang pikas na ako dinhi. Ug sa kwan pang isa ka tail na sa langit, ang isa ka tail na sa kalibutan. So maglakaw bakang mo na gitaw mga bakang sa gingharian. Milad tan-awon. So mo na ni, determined to obey and follow Rabon ni Yeshua. Luke 6:46 ibasa. Kung manong nagtawag kamo kanako, Ginoo, ug wala nagbuhat sa mga butang nga ako nagsulti. Natawag-tawag kag lami pa kay pagkatawag, ha? Sweet pagit kay sa pagkatawag kang Yeshua, ha? So, Lord, Ginoo. Ingon kanya di, why do you call me Lord, and do not do the things which I say? Kung napa sila po siya, gisagpa na ka. May kay ka mo, ha? Ipasugo na kay patuloy, wag ka mo tuman. Mo na ingon sa pulong igsuon nga, kung nanawag ta niya agalon-agalon, ay mo-obey po tagon sa isultis agalon. Mo na, ang word ani igsoon is determined to obey and follow Yeshua. Sometimes ang guno kanang ang tao maluya kay ngano, mo na akong gingon sa inyo dinhi nga once ngay proseso na ta, kinahanglan imong mata fix gyud sa dili makita. Otherwise, kung ang imong mata pirmi lang gyud, imo makita ang imong kahimtang, ang physically mga bahay, di gyud ka kalawtan. So mo nang diri determined gyud ka, determinado gyud ka. Okay, kalima, no? Starts to put to death all earthly desires. So unsa pa yung mga kalibutan ng tinguha, Colossians 3:5 mo nga put to death, no? All members of the body that are still on earth and all that causes to sin. So nagtuo ba mo nga kung mga lagad ta sa Elohim ihikaw ta sa tanang pleasure? Balik mo. O ito ning sipyat yun nga hunahuna na. The more kang mga lagad sa Elohim, natural na apay denial, pero once na makapasar ka sa mga denial, i-relax po ka sa Elohim, tagaan po ka pressure. Akong sinabi naman na, ito na siyempre, papangalagan ako sa Elohim, ako una-una, wala na kulong na gyud ko ani, mura na gyud ko ani monk. Pari nga gikulong na ko sa kumbinto. Pumoto ako mindset. So natingala ko nga, kung sa ding nahuman ako og training, ipa-expose na ko sa inyo, gipasuroy naman ako sa Elohim. Pero ako lang ato, mahuman ko sa akong trabaho, ayan ako makasuroy. So, tinuod yun ay, kanang, unahon yung pangita yung gingharian, wala kay diversion. Yan ako may mga time. Di na ko sa Elohim, okay, you can enjoy, relax, suroy. Suroy ko lang, sambuang ka lang, tuyo ko lang, tibok sambuang ka. Mindanao lang, natuyo ko na. Kalipay na sa mga bata na, sige suroy-suroy. Napatughan po ko. Huwag ka rin, pasuroy ko rin, di ko, kapoy nagsuroy. Ano man? Na-experience na niyo mo itong pressure? Kamo mga ganahan pag kayo magsuroy-suroy. Pangalagad mo sa Elohim ray mo hatag niya ng pressure. Ingna ko bakakon, o di ba mo tagaan anak sa Elohim? Galing lang, mo ning nga nganong mang iputo dit ang earthly desires. Pero dili bitaw mamatay ning atong mga earthly desires. Sa i-expose ka sa kalibutan, makubit ka. Matakdan ka sa kalibutan, mo tigingong gaganina imbis disinfectant no? Kita na oy na infected. Dali ra kay ni. Kanang mga offer sa kalibutan, kanang dali ra kay na sa mga wala broken. Pero na broken na ka, puto det na nata ng mga earthly desires nimo. Ay, ora ni panahon pasuroy na kas kalibutan. Natuo mo ana. O katong mga members nga dali ra pud makasala. Sa dihang maputo det man to siya ay libre na ka. Kasaligan na ka ino na kang Rabon ni Yeshua, ay di na ni mailad akong anak. Liko na nigbaruganan bisan pag pasugod pa daghang tentasyon, di ini matintal. Ngano man? Ni aki maka-brokenness. Okay. Muna So, dangers of unbroken flesh. So, naapod ay danger. Kaya bitang dili gyud ka mapabuak. Nganong i-deny man ako ning tanan? Nganong tit-an man ko? So, mo ni ang danger. Unsay danger? Always looking back. Pag sige nakaglingi, may palagi itong amo ko, may palagi ito, para ba sa Israelites? Sa dihang, na sila kamingawan, Mushi, gidala na pa may niudir ang pangatyon, mas kaya po dito na lang may matay, makakaw pa may milon, makakaw pa may karne, bahala na ulipon mo ito, basta kayo nakakaw may lamit. Always looking back. Sa kapait mo, dahil sa mahanay mo. Dili tama patughan. Limitado na itong kaon. Di pwede kakaupin ng manok. Sa pa itong mga lamit-lamit. Actually, patughan na ka sa Elohim. So, diha nga, mawagi ka sa proseso. Pero,
dili gyud ka, amo ni ang danger. Always looking back. Luke 9:62 nagingon dito, pakibasa. Og si Yeshua miingon ngadto kaniya, walay tawo nga nagakupot sa dero ug nagalingi sa likod, nga angayan alang sa gingharian sa Hebreo. Na kani ding sige lingi-lingi igsuon. Na dili katakos ang gingharian. Na ingon diri, but Joshua said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of Elohim. Kani sige lingi-lingi, dili na takos. Ha? Dili ka takos nga alagad, dili ka takos panalanginan, dili nimo makuha ang panalangin sa Elohim. Okay, so muna always looking back. Kan pa man, sige na maghandom sa inyong gigikanan. Dapat, sige kaghandom sa buhol. Hindi tong buhol, kaya na mga turista dito ron. Ito na yung mga offer dito. No, isa pa din Ha? Ako lang, akong advice sa inyo ha. Kung na lang yung proseso, one day, kadala ka magbalik dito. Kamu na lang di na ko dire, gusto na kong balik sa manay. Okay, next is, pag wala, pag yung mabuhat imong unod, goes back to the world. Balik yung kalibutan. Ha? 2 Timothy 14, kinsa na? Demas has forsaken me. No? Nibiya si Demas. Kaya nibalik sa kalibutan. So, mabalik yung sa kalibutan. Goes back to the world. Okay. Next is, backslider in the heart, filled with his own ways. Dili naman ka magpabuot. Sa diyang pamuhatan na ka, di na ka. No? Oh. Gusto na lang kung sa imuhang gusto, mo'y matuman. Di ka magpadisiplina, di ka magpatudlo, wala na tanan. So, muna yung Proverbs 14:14, pakibasa. Ang masukihon diha sa kasing-kasing, mapuno sa iyang kaugalingon nga mga dalan. O ang maayo nga tawo, matagbaw gikan sa iyang kaugalingon. Okay, yung diya. The backslider in heart will be filled with his own ways. Backslider in heart. Saan ang backslider? Nangiatras na iyang kasing-kasing ba? Hindi na bitaw siya mo padayon. Ang timaylahan na napuno na siya pumaagi. Tawhanong pumaagi ba? Pero, ang maayo nga tao will be satisfied from above. Kung tinuod ka nga na tinudloan, tinuod ka nga kaning imuhang standing karon, no? Pamuhat ni sa Elohim, ay makuntinto ka. Ha? Salamat abay Elohim. Ako lang sa gipasalamat sa Elohim no nga nagkatuman kong natay silingan nga doy gihimtang kay iyang mga anak na ay mga diferensya ba. Na kung ikaw pagkatuno imong anak ni diferensya, dili ka mura man siguro kun imong kinabuhi kanang sana discomfort kayo ba. Pasalamat nga ako pasalamat ka salamat sa Elohim nga wala ko'y anak na kulang-kulang. So, salamat sila nga sa may ng atong mga anak. Panalangin na kanaig suloy. O mo magkahunaw na nga kanang inyong hunahuna karon nga nakasabot mo sa kabubuton sa ilim sa gisod. Panalangin na. A good man will be satisfied from above. Ang maayo nga tao, no? O makapasalamat gid nga salamat ang Elohim. Ako lang gingon sa inyo ha. Sa mga proseso nga ipamuhat sa ilim sa inyo ha. In everything give thanks gid mo. Kung dayon mo makapasar. Pero the more mo magbagulbol, the more mo magreklamo, the more mo complain. Ngayon naman kung saan naman niya magahimtang. Nadugay kiti ka mawas. Maabot pang panahon, no? Muna ni, yung sitwasyon. Then ikaw pa, his state will be worse than the previous life. Kung sa'y pasabot. Ito mo balik kakas kalibutan. Bisan ta kay adto sa dihang pagkukang nakabik o sa dihang kakas kalibutan, makainom pa ka o isa ka pa ka nga tanduay. Nanibalik mo kakas kalibutan, makaroon na ka isa ka container. So ina na ang labas. Ha? From bad to worse. Nga naman, makondemn naman ka. Ha? So, muna danger igsuon. Mga danger of unbroken flesh. Nga mo balik, may mga kang bad to worse. Bad spirit mo na, akibasa sa Luke 11. Kung sa'y hinungdan. Sa diha nga mahugaw nga espiritu, nakagawas gikan sa usa ka tawo, siya nagalakaw latas sa mala ng mga dapit. Nga nagapangita o pahulay, o sa walay nakaplagan, siya nagaingon, ako mabalik ngadto sa akong balay din ako. Din dito ako migawas. Og sa diha nga siya nagaabot, siya nakakaplag ini nga sinilhigan og dinayan-dayanan. Og nagaadto siya og nagadala ngadto kaniya og pito kalain pang espiritu nga mas dautan pa kaysa iyang kaugalingon. Og sila misulod og mipuyo dito og ang kinaulahi ang kahimtang niya ng tawhana mas nilad pa kaysa nahauna. Okay. Kung sa may istorya ani, sa diyang usa ka daotang espiritu mo gawas sa tao, katong daotang espiritu mo totoo dry places, matutog kamingawan. Nya kay dili mabuto niya mo oy iyang kapahulayan kay naanad man siya nga nipuyo siya sa imuha. So moabot gid ang panahon ngayon gid siya mura ni siya si MacArthur. I shall return. Ha? Asa siya mo balik? From which I came. No? And when he comes, he finds it swept and put in order. Ha? Uy, kanindot na ba ning balaya? Ha? Limpyo na kayo niya order. Pasabot ba bago kang nahinawasan? O niya,
nibalik kang ka sa imong daang kinabuhi, no? Unya, walay nagbantay niya ng balaya. Kay gibiyaan nimo ang nagbantay. So natural, makasulod siya, limpyo na, no? Then he goes and takes with him 7 other spirits more than wicked than himself. Kani adto dili ka mo inom. Karon ni inom na ka. Kani adto di ka sugal, karon ni sugal na ka. Tumo na hitabo sa mga backslide. Ni samot noon ka worse. No, ni samot kada utan. Amot ako kasi nati ani, di ko gusto mo sinati. Ha? Magdala to sila siya ito ka spirito, muna na isa ka team na day na. No? Ang sundalo isa na ka team, walo na sila kabuok, na ay radyoman, na ay guide, na ay kumpleto na. Muna na di mo yung musulod niya sa tao nga ibalik sa kalibutan. So, his state will be worse than the previous life. Dili pa na ninyo dahil makita, no? Notice ninyo kanang nibiya na sa ilo, ibalik na sa kalibutan. Di man dahil makita ang kanang pagka worse, no? Inanay na siya. Na o di pag yun matabang, kay di gyud mo balik. Ang iyang latter end na guba din ang kinabuhi. Okay, so muna ni no, muna lang sa flesh. So diri lang ako lang i-discuss gamay kay tama na tag 5 no. So ang next na pod once na ma-broken na ng flesh nimo, so magsunod na pod bukon ang imong kalag. Breaking of the soul, no? Ang pagbuak na pod sa kalag. Okay, ingon diri the soul consists of the mind, heart and will. It is expected that this part of man will resist breaking, especially if so much worldly wisdom has already been attained. So muoning usa sa mo supak ug mubabag sa diyang magbuak bukon ang tao ang kalag imong una-una. Kaya nga naman, ang una-una sa ilohim ug ang una-una sa kalibutan, opposite gid kay na siya. Ha? So makita ninyo unya ang mga manifestation. So muna ingon diri 1 Corinthians 1:20 ato lang i-discuss next time. Then it also follows the worldly wealth has been gained. Kung sa kuan pa ba nga, kadato na nimo biyaan nimo ng tanan kay masunod ra ka. Bupuyo ra ka og kining kalisod. Bupuyo ra ka sa bukid. Ha? Unta may nakanegosyo karon gibiyaan nimo kay musunod ka na inyong Jesus. Mo may panood sa kalibutan. Ako ang igsuon ingon sa kuha nga sunod ba nga pwede ra mga lagad. Para di ka sa kuha maghatag lang. Mo lagi og muna ako buling nalahiman. Ni no, ang number 1 mo resist ani igsuon. Kanay bitaw naatay so much worldly wisdom, kaning worldly wisdom. Gini siya babag. Kanang kaalam ba sa kalibutan. Kaning kaalam sa kalibutan, babag na siya sa kaalam sa Elohim. So mo na kinahanglan kay worldly wisdom mawala din sa tuwa, ma-transform din siya. So mo na ingon diri no, kamo na basa sa mga verses. Then the breaking is an exercise of faith that will lead to commitment. So number 1 nga kwan is ang mind. The first area of the soul that will undergo breaking. Unang-una gyud nga magbukon sa kalag kining atong mind. No, sa 2 Corinthians 10:5 bringing every thought into captivity to the obedience of Yeshua. Kini tong una-una igsoon, grabe kay ni plano. Grabe kay maayo kay una-una mo naging sa pulong. There is a way seems right to man actually imo nang mind nagplano. Nindot kay nga dalan mao gini nindot nga dalan niya. Maguna ra dito una-una nga labi na gusto kay business kanang wag yun kanang success good. Wala gyud ka una-una failure. Di ba? Kasagaran business ang una-una gyud positive gyud. Kana lagi og muna imong area. Now dili na imong area ni sulod ka diha ay nagdaot lang kasi imong kaugalingon, no? Nag-distract lang kasi imong kaugalingon. Okay, so mo nang kanang bitaw natin mga may hunahuna, ang pinaka-importante gid na Elohim. Kanya kung hunahuna man ginahuna, maayo may pasakwa imuha kaning hunahuna. Diba? Ingon po dito sa Proverbs nga there are many plans in a man's heart. Nevertheless, the counsel of Elohim will stand. May lagang imong maayong hunahuna, mo na ang counsel sa Elohim. What if dili na mo ang counsel sa Elohim? Imuha na ng hunahuna. Kaya gusto kang mo escape sa iyang will. Gusto kang mo escape sa iyang pagpamuhat. So mo gyapon wala gyapon dangatan. So mo na ingon sa Ephesians 4:23, be renewed in the spirit of your mind. So actually, ani man gud atong mo ni atong no, na siya. Okay. Mo ni mong body, mabuak na bukon. Next ang pubuak ko ni man kanina pong imong soul. So ang soul nimo is naa man na siya tulo ka bahin. Una niyang bukon ang imong mind. Okay. So may be renewed in the spirit of your mind. So sa to ba kaning mind nga naa dinhi, kaning spirit nga naa dinhi mo nimo pabago sa imong mind. In what way? Pinagi sa pulong, di ba? Ang spirit, ang word is spirit. So kanang pulong mo na mo pabago. Meaning ba nga gikan sa kalibutanon nga hunahuna, kinahanglan kabuoton pud nimo kung unsay hunahuna sa spirito o unsay hunahuna sa Elohim. So mo na yung renew, renew. Unsa may renew? Bag-o ka. Ipabag-o sa Elohim. Pasabot, ang ato ding hunahuna nga tawhanon, dunot na ni siya. So bag-uhan na siya, bag-uha aron ma-preserve. Okay.
So any questions? So diha lang sa tataman.